Kailangan nating pumunta. Okay, sige na. Oh, Itay. Teka lang. Ang aking mobile phone. Binata, ikaw, Ibalik mo sa akin ang telepono, oh. gusto ko lang makatulong. Pero gusto mo ba akong maniwala dyan? Tingnan mo kung ano ang nagawa mo sa plato ko dito. Gutom na ako ha. Ay, 2 araw na akong hindi kumakain. Kasi hindi ka kakain dito, ha? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, anak? Pinipigilan ko ang nagugutom na babaeng ito na makasira sa mga tao dito. Ngayon gusto ko na kumain ka nito. Ano? Sino ka ba para tratuhin ng ganyan ang babaeng ito? Ginugulo niya ako dito. Isara ang Panginoon, ayaw ko na mag-away kayo. Kasalanan ko to. Ama, pinapahiya mo ako sa harap niya. ako ang dapat ikahiya. Sa attitude mo sa kanya. Ang aking pagtitiis sa harap ng pag-ugali mong ito ay 0. Babae, sorry sa kawalan ng respeto at ng sangkatauhan ng aking spoiled son. Huwag kang mag-alala no. Sigurado akong hindi niya ginawa ito dahil sa mali siya. Ay, ang pangalan ko ay Marco. Ay. At ang pangalan mo? Nina, Nakita ko na yan. Napakahirap ng sitwasyon mo at gusto kitang tulungan. Gusto ko na kumuha ng trabaho at pakainin ka. maraming salamat pero kaya kong magpisa para sa sarili ko. Isang beses pa. Naawa ako sa anak ko. Pero pilit ko. Gusto ko po kayong tulungan. Gusto ko na. Imbitahan ka na. Ang aming panauhin sa aming tahanan. Ikaw. Ituturing kang mabuti at igagalang. Ikaw. Tumatanggap ba? 2 araw ka na lang sa bahay namin. Hindi ko kailangan ng tulong. Anak, Hoy, Nina. Nako. Nahihiya ako sa ginawa ko, okay? At tanggapin ang paanyayasa. Para makauwi na, please. Pag-endorso. Nagpa siya akong ipakita sa aking ama na handa akong mag-amend. Labis akong nahihiya sa aking pag-uugali sa sandaling iyon. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang tirahan at gusto niyang kainin ang pagkain ko. Ako si Fabia. At iyon ay ang love story ko. Nakuha. Tera na nga. Nina, ngayon ay maaari kang kumuha ng mainit na shower at pagkatapos ay bumaba sa hapunan. Sa 7 na lang. Ano ang kakilakilabot na amoy? Ano ba ang ginagawa ng bagay na ito dito? Ito si Nina. Ang aming panauhin. Nako, nagiging basurahan ba ito? Nina. Catafalque. Anak ko yan, Vanessa. Mula sa kung ano ang maaari mong naisip out. Siya. Mahiya ako kasing kapatid. Oh, ayoko na. Eto yung bagay dun sa bahay ko. Vanessa. Ang bahay na ito. Akin na ito. At ang iyong ina ay mapapahiya. Para makita ang ugali mo sa kanya. Nina. Pasok na tayo.
Pakiusap lang po. Ay, Fabio. Ihanda mo na ang kwarto ni Nina, please. Oo nga. Vanessa. Maghanda ng isusuot ni Nina. Ano? Napakaganda nito. Excuse me. Kailangan nating maghanap ng paraan para mailabas ang bagay na ito dito. Wala akong ideya. Ano ang plano ni ate? At paano ito makakasakit sa aking puso? Pasensya na, hindi ko sinasadya na takutin ka. Nakasuot ka ba ng shirt ko? Naku, may nahanap pa akong isusuot. Hindi, okay lang yan. Dumating lang ako para ipaalam na halos handa na ang hapunan, okay. Marami na akong nakitang magagandang babae sa buhay ko. Pero ninakaw ng babaeng iyon ang puso ko. Nang makita ko siyang naghahanda na para sa hapunan. Tingnan mo. Hindi ako magpanggap na natutuwa ako sa iyo. Ngunit, dahil ikaw, kailangan mong ibahagi ang parehong espasyo tulad ng sa akin, hindi bababa sa kailangan mong maging maayos na bihis. Oh my God. Ito ay isang verses. Paano mo nalaman? Kaya lang nakita ko sa isang tindahan. Ouch, yung isa parang mahirap gamitin. Alam kong gagawin mo ito. Oh. Kakailanganin mo ito dito upang kumain. Magkakaroon kami ng sushi sa menu. Gusto ko lang makita kung paanong hindi bababa yung freak na yun sa sapatos na binigay ko sa kanya. Naglakad siya na parang prinsesa. At wala sa loob nito. Naalala ko ang isang taong walang tirahan. Natagpuan ko ang aking sarili na lalo pang nabighani. Ikaw ay kahanga-hanga. Salamat. Mabuti. Since lahat tayo dito, tara na sa mesa. Pakiusap lang po. Sushi, ang paborito naming ulam. Nina, darling. Ano ba ginagawa mo? Kakain siya ng sushi na may tongues. Oh, anong horror? Sorry, ganun lang talaga. Vanessa ang nagbigay sa akin ng suklay. At ito raw ay para sa akin na magsuot sa hapunan. Ako lang ang pinapahiya mo, Vanessa. Alam mo, tumawid ka na sa linya. Masaya ka ba? Para sirain ang pamilya namin. Ngayon ang kaarawan ng aking ina. Isang espesyal na araw iyon para sa lahat. Hindi ka welcome dito. Teka, Nina, Fabio, gusto ko lang umalis. wala kang pupuntahan. Ginawa ninyong espesyal ang gabi ko. Para lang sa iyo, Fabio. Masisiyahan kayo sa gabing iyon, kasama ang inyong pamilya. Okay, ano bang pinagsasabi mo? Fabio, hindi ako palaging walang tirahan. Minsan ay nagkaroon ako ng pamilya. Nawala ang mga magulang ko sa 16 na taong gulang. At napatigil ako sa kalye. Sige, hayaan mo na ako. Gusto kong tumayo sa tabi mo. Na in love ako sa'yo, Nina. Nag-usap kami magdamag ng walang tigil.
At hindi namin mapigilan ang pagtititigan sa isa't isa. Napakaganda niya, sa loob at labas. Biglang lahat ng naisip ko ay sa hindi nawawala ang kanyang magpakailanman. Hi Nina. Hindi natin kaya. Fabio, Bakit? Hindi mo ba ako gusto? gusto ko ito, ngunit magkaiba tayo ng mundo. Oh, wala sa mga iyon na mahalaga sa akin. Basta't nakatayo ka sa tabi ko. Hayaan mo akong maging masaya sa tabi mo, Nina. Okay. Sorry na naman, Nina. At manatili sa amin. Napakaraming kabutihan ang nagagawa mo para sa anak ko. Siya rin ang gumagawa sa akin. At ikaw, Vanessa, magbibigay ng aming kape. Sobrang dami mo nang nagawa. Maging maayos. Itinuro niya sa akin na ang pagmamahal ay hindi mahalaga kung ikaw ay isang aristokrata o isang taong walang tirahan. Ang pagmamahal ay para sa lahat kung bukas ang puso mo dito.